yung baguhang nurse ang magsaksak. Meron kayong tinatawag na na expert eh. Bakit hindi yun ang inassign para magsaksak ng IV? Hindi siya naka-imik. Unang-una po, nakikisimpati po ako sa family na nawalan ng mahal sa buhay. And then, dun sa nurse naman, ay sana huwag kang ma-discourage na ipagpatuloy ang iyong career dahil lang sa challenges na kinakaharap mo sa ngayon. So, si Madam, meron po siyang bone marrow cancer. So, it means to say, immunocompromised na po siya at very susceptible po siya sa kahit anumang infections na meron sa paligid. And at the same time, hindi rin natin alam kung saan na to nag-metastasize. It could be to her lungs or sa liver or kung saan man organs ng kanyang katawan nag-metastasize na to. So, biniblame ngayon ang bagong nurse dahil nung nirecite niya yung area ng kanyang IV access ng pasyente ay hindi niya nakuha kaagad in one shot. Hindi po natin pwedeng i-blame ng ganung kadali yon. Hindi naman po niya kasalanan lahat. Ang pwedeng ginawa sana nila unang-una ay nag-insert sila ng PICC line sa pasyente kung hard po ito, kung mahirap kuhanan ng IV line ang kanyang veins. Madali pong i-blame ang mga bagong nurses sa mga ganitong cases. Best example na po ito na tayong mga nurses ay pwede tayo na ang dahilan kung bakit nagkaroon ng infection ang pasyente. Hindi po enough na reason yung lack of resources or nagmamadali ka dahil sa mga ganitong cases. Tandaan po natin na kung gusto mong hindi mawalan ng license ay syempre gawin mo ng tama yung trabaho. Madali pong mag-reason out pero kapag ikaw na ang nasa sitwasyon ng mga ganitong kaso, ang hirap po. So, for your own protection, kinakailangan piliin mo pa rin na gumawa ng tama. Knowing St. Luke's naman ay kompleto sila yan ng resources and I doubt na hindi nag-sterile technique yung nurse na hindi niya ginawa yung sterile technique sa pag-insert ng IV. At saka si Madam ay immunocompromised na po talaga siya at hindi na po natin pwedeng i-blame na kaya siya nagkaroon ng infection sa dugo ay dahil kay bagong nurse. Wag po natin i-blame si bagong nurse kasi nga i-consider po natin yung history ng pasyente. So, ang pwede lang makasagot dyan ay autopsy. Advice ko lang sa kapwa mga nurses, sana ay mag-ingat, piliin na gumawa pa rin ng tama kahit gaano ka-busy, kahit gaano ka-lack of resources. Yan yung time talaga na i-advocate nyo na mag-provide yung kung saan man kayo nagtatrabaho ng mga resources na kailangan. Kasi kapag ikaw na question at nadala sa court, wala po tayong kalaban-laban kasi it boils down to you. Kasi ang sasabihin doon, alam mo pala na walang resources, bakit mo pa rin ginawa? Eh hindi ka naman matutulungan ng company or ng agency or ng facility na pinagtatrabahuhan mo kasi nga at the end of the day, ikaw pa rin ang magde-decide kung ano ang tama.